At alam nyo ho, mga kababayan, kung bakit po, kung bakit po sinasasabi ni Mark Ramos na napakadali na nilang mabuko, isang buklat lang ng cellphone, isang bukas lang ng cellphone, mahuhuli na at makikita na ho yung mga kasinungalingan nila dahil din po dito sa mga lawyer na ito. Attorney Topacio, ayaw ipa-interview. Dahil, yan, kagaya niyan, si Attorney Carlo Ibanez, mga bossing. Kung kayo, meron kayong mga gustong malaman patungkol sa mga issue sa politika, mga boss Chipamo sir, kaila Marcoleta, etc. Puntahan nyo yung page ni Attorney Carlo Ibanez. Naku, madami ho kayong matututunan dyan. Doon sa Facebook, mga bossing, talagang pag-scroll mo pa lang, makikita mo yung gwapong-gwapong rockstar na lawyer na nagpapaliwanag para hindi tayo magoyo nung mga kupal sa politika. Pakinggan ho ninyo mga bossing, kung bakit daw yung sinasabi ni Topacio, hindi naman daw hubra yung sinasabing hindi pwede o ayaw niya o hindi sila papayag na yung 18 marites sa ano lang ayaw ipa-isa-isa. Pakinggan nyo po. Attorney Topacio, ayaw ipa-interview ng hiwa-hiwalayang 18 Marines. So, pinatawag ng NBI ang 18 Marines. Aha. So, unang dapat sila ng hiwa-hiwalay na salaysay. Yep, yan po. Yung ano natin, di ba? Yan po yung balita. At nakikita nga po natin, si Topacio, parang si Seneo, naghahaba yung uso. Sabi, hindi kami pumayag ng ganyan. Para naman tayo hindi pwede ganyan. Yung ganon. Di ba? Parang pinaghalong si Neo at si Damulag. No? Kaya lang medyo short version ni Damulag, mga kababayan. Sino nanonood dito? Ng Doraemon. yung uso. Hindi kami papayag. Para si Seneo, nakaganon pero yung katawan, para si Damulag. Kaya lang, medyo short version ho, mga kababayan. Ha? Pero ayaw pumayag ng abogado nila na si Attorney Ferdy Topacio. Hindi daw pwede yun. Tama ba siya? Well, sa totoo lang, walang mali sa pagkuha ng hiwa-hiwalay na statements. Ano talaga? At normal at regular at yan talaga ang proseso, mga kababayan. Di ba? Eto na lang. Sa barangay nyo na lang. Sino mga marites dito? Taas ang kamay. No? Yung mga marites dito, ha? Di ba kayo kapag kami nag-aaway, tapos dadalin sa barangay, no? Tapos may mga witness, ang gagawin, iisa-isahin tanungin. Tapos yung mga witness, hindi naman huyan yung mga suspect or whatever. Sila lang yung nakakita. Sabi ni Smith Lamud, ako. Ominadong marites siya, Diba? Iisa-isahin. Ano ba nakita mo? Ikaw naman, ano nakita mo? Para siguradong makuha yung katotohanan, mga bossing. Ganun lang naman ho yun Diba? At wala pong pakay na sabihin na sila yung may kasalanan dito. Yung 18 marites, wala pong pakay na ganun, mga kababayan. Ang gusto lang pong makita yung katotohanan. Tuloy mo, Attorney Carlo Ibanez. Normal yan sa isang investigation. In fact, ginagawa yan para masiguradong independent at consistent ang bawat testimony. At problema kasi nila Topacio. Dati mga bossing, meron sila Orly Gutesa. Ewan ko kung bakit hindi pa sila natuto. Orly Gutesa, nag-iisang tao. Yung si Orly Gutesa, tinatanong doon sa Senado. Ganon-ganon, Iba-iba yung mga sinasabi. Iba-iba yung mga pinagsasasabi. Kesyo, binilang nila, manual counting. Tapos, makita mo, meron naman palang yung mga pambilang ng pera. Nag-iisang tao ho yun, mga kababayan. Inconsistent pa. Eto pa ho kayang 18 pa nila. Hindi natuto na yung isang tao na nga lang inconsistent na. Paano kapag sinabi, kagaya nito, sinabi ng NBI, hiwa-hiwalay kayo tatanungin namin kayo Hindi naman kayo yung suspect, pero kailangan namin gawin to para makuha yung mga katotohanan.
Di po ba? Hindi. Ni 18 pa ho, mga kababayan. Bakit? Ang diskarte dyan, gusto nilang paniwalain yung mamamayang Pilipino, no? Kayo, ano pa hinihintay nyo? Eto, 18 marites na yung sumama sa amin. Mga Marines na, ex-Marines, no? Kayong taong bayan, bakit hindi pa kayo sumasama sa amin? Yun, yung gusto nila. Nakita nyo, susunod, may 100 pa nga daw. Unok ng putik na yun, may 100 pa na daw. Di ba? May 100 pa daw ho, mga kababayan, nasasama sa kanila. Diyos ko, yun ang gusto nilang palabasin dyan. Madaming mga Marines ang sumasama sa kanila, dapat kayo sumama na din. Hindi nila inisip siguro na aabot sa mga ganito. Hindi nila siguro iniisip na mapupunta sa mga cross-examination. Pero dapat iniisip na ho nila yan eh. Bakit? Dun pa lang ho kay kay Gutesa pa lang eh. Merong cross-examination na ho eh. Diba? Dapat pumasok na sa isip nila, Mike Defensor yan, na baka ipatawag ito sa Senado o ipatawag ito sa NBI, ipatawag ito sa Department of Justice, na kagaya nung ginawa kay Orly Gutesa. Di po ba? Hindi mga natuto. Akala makapang-uuto ng mamamayang Pilipino, no? Lahat naman ng pinaghuhugot nila XXX. Pag X, ibig sabihin, wala na sa eksena yan. Parang tayo na lang din ho yan. Ang tanong, bakit po sila walang makuha na suporta doon sa mga aktibo? Hindi nila mauto. Di ba? Hindi ho nila mauto. Baka itong mga XXX nilang mga inuuto, mga kababayan, baka kinukulang na ng arep. Kaya, sumasama na dito sa mga ganitong pagkilos. Sumasama na dito sa mga ganitong galawan. Hindi naapektuhan ang sinasabi ng bawat isa. Hindi lang yan sa NBI nangyayari. Kahit sa court, may tinatawag Yes, correct. na exclusion of witnesses. Ibig sabihin, pinapalabas muna ang ibang witnesses habang nagtetestify ang isa. Correct. Ginagawa ito para hindi nila No, kung makapagsalita si Topacio, mga bossing, parang hindi normal at parang illegal po yung sinasabi ng NBI na iisa-isahin silang tanungin. Di ba? Ganun. Ay, hindi naman panyero, hindi naman ganyan. Di ba ganon? Oh. marinig ang testimony ng iba. Pagka wala kang alam, no, at hindi ka nakakakita ng mga ganong sitwasyon, maniniwala ka kay Topacio eh, na illegal yung kilusan eh. Hindi ko sinasabing sinabi ni Topacio na illegal yung kilusan ng ng NBI. Pero ang datingan ganun eh. Di ba? Ginagawa ito para hindi nila marinig ang testimony ng iba at para hindi nila ma-adjust ang kwento nila para tumugma sa sinabi ng iba. Aha. Simple lang ang logic. Alam niyo naman po mga bossing, yung kwento ng 18 marites, alam niyo kung saan hinuhugot lang ho yan. Doon sa kwento ni Saldico lang ho, mga kababayan. Yun lang ang pinagkukuhanan lahat ng mga yan. No? Para kunyari may istorya sila. Para kunyari, yung istorya ni Saldico, mga kababayan, na may mga maleta na merong katabing sports car, totoo. Yan lang o pinag-iikot-ikot niyang mga yan. Kapag magkakasama ang mga witness bago magsalita, may posibilidad na magka-impluensyahan ang kanilang salaysay. Pero kung hiwa-hiwalay ang pagkuha ng statements, mas madaling makita kung totoo ba at consistent ang kanilang. Ang kinatatakot siguro nila Topacio, mga kababayan, alam niyo kung 18 marites. Baka 17 kwento o istorya ang lumabas, mga bossing. Diba? Ngayon, si Atty. Topacio tumututol. Bakit? Ano bang kinakatakutan niya? Dahil kung totoo ang sinasabi nila, hindi dapat problema kung magkakahiwalay silang magsalita. Totoo. Di ba? Kung kayo, lahat kayo, kahit 20 pa yan, 80 pa yan, kung lahat kayo nasaksihan ng inyong mga mata at tapos handa kayong sumaksi, ayop no? Kala mo, DJ si Mark Ramos, no? At handa kayong sumaksi lahat, walang takot, walang kaba. Kasi yun yung nakita ninyo. Kasi yun yung nasaksihan ninyo. Ano kinatatakot nila Topacio?